Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa naging pahayag po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano po. Patungkol po sa kanyang sinabi hong new normal mga kabida. And dami hong nabwisit ho dito, ano? Kasi ho, para bang sinabi po ng Pangulo na wag na lang po tayong gumawa po ng paraan, ano? Para po maibsan po yung problema ho natin sa baha, ano po, no? Kasi yung bagyo talaga, pumapasok talaga yan ng Pilipinas. Yung epekto po ng bagyo po makabida, yung mga pagbaha. Okay? So, hahayaan na lang po natin yan. Total, yung baha po ay ilang araw lang po yan. Mag-subside na po yan, ano? Yung bagyo na pumapasok po ng Pilipinas, pagkatapos po ng bagyo, mawawala po yan. Lilipas lang po yan, ano? Parang indirect po na sinabi po ng Pangulo po mga kabida na wala na po tayong magagawa po dito. Kasi nandyan na yan. Okay? Eto, babasahin ko lang po. Ito pong kanyang statement, ano, para malinaw po mga kabida. Nakakabwisit talaga, no? Ito. This is not an extraordinary situation anymore. Do not think of it as a special situation. This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin, kahit ano po ang gawin natin. We just have to change the way we think. Everything was different from what it was the last 40 years. President Bongbong Marcos Jr. So yun yung sinabi po niya mga kabida, no? Sa madaling salita po, wala na po tayong magagawa, ano? Kasi ganito na po yun. Ganun ba mag-isip ang Pangulo? Yun yung kanyang mindset ngayon, ano, mga kabida. Para bang hindi po siya Pangulo po ng Pilipinas o dito, ano? Okay? Diba? Kaya nga naniniwala na po ako mga kabida, no? Sa sinabi po dati ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte that the president is a weak president. Ano po? Hindi ho marunong mag-isip, mga kabida. Okay? Mantakin nyo, ganito po yung kanyang sinabi. I can't believe it. Ano? Eto, babasahin ko lang din po. Ano, ito pong reaction po ng isang abogado po mga kabida. Ano? Okay? In the person of Attorney Neil Abayon. Ano? Ganito yung kanyang reaction nung nabasa po niya ito pong statement po ng Pangulo. Ano po? Okay? Posted po niya ito mga kabida sa kanya pong Facebook page. Attorney Neil Abayon. Matutulog na sana ako tapos nakita ko to . Ang ibig sabihin po niya, itong statement po ng Pangulo, ano? If we apply logic in that statement, any reasonable person would conclude na ang point niyan ay wag na tayo magsumikap para ayusin ang mga problema natin kasi ganun na talaga . Iba na ang panahon ngayon. Tama ba yan na mindset? Ultimo, ito hong si Attorney Neil Abayon, napatanong po, tama ba yung mindset na ganun? Bilang presidente po ng Pilipinas, bilang ama po ng mga Pilipino po, mga kabida, no? Tuloy po tayo. Share ko na lang perspective ko since I just became a father of 2 this year. Kung magka-problema kami sa bahay, I would literally take a bullet for my kids and would never give up or compromise their sense of safety and security when I am with them. Since I take great pride in being the head of my family and protecting them at all costs is a big part of that. Now, applying to this situation, being a president means you are the father of the country. Kung ikaw tatay, sasabihin mo yung ganyan sa mga anak mo at times of calamity, natanggapin na lang natin kasi iba ng panahon ngayon. Ambot na lang biyod in taon. Ano? Okay? Makaya mong sabihin po yan sa mga anak mo kung ikaw tatay mo? Kung ikaw tatay, mga kabida? Halimbawa, mahirap po kayo, ano? Kahit na yung pang-araw-araw na gastusin, pangangailangan ay medyo hirap po na makuha po, mga kabida. At may bigay dun po sa mga anak nyo. Sasabihin mo na lang sa mga anak mo na,
Wala na po tayong magagawa. One day, one eat na lang po tayo. Kasi wala na pong magagawa si tatay. Kaya mo yung sabihin sa mga anak mo? Diba? Kung ikaw matinong tatay, maghanap ka talaga ng paraan, mga kabida, para mabigyan mo ng maayos na kalagayan yung anak mo. Para hindi magutom ang mga anak mo. Hahanap ka talaga ng paraan. Ano? Okay? Yung mga irresponsibleng tatay, yun yung kanilang mindset, mga kabida. Hayaan na lang po nilang magutom yung kanilang anak kasi wala na po siyang magawa eh. Wala po siyang trabaho. Hindi po siya makahanap po ng trabaho. Ano? Okay? So, hayaan na lang po niya yun. Okay? Kahit na gutom yung kanyang mga anak, pero wala po siyang magawa eh. Kasi hindi po siya makahanap po ng trabaho eh. Kasi wala hong tumanggap sa kanya. So, ganun na lang talaga yon, ano? Mga kabida, wala na lang po tayong gawin. Mga tatay, wala na lang po tayong gawin, ano? Para po ma-address yung pangangailangan ng ating mga anak. Kasi kulang po tayo sa resources, ano? Ganun din yung context na yun, mga kabida. Ano? Sa sinabi po ng Pangulo, ano? Hayaan na lang po natin. Okay? Kasi yun na po yung normal, mga kabida. Okay? New normal na po yun. Wala na po tayong magagawa. Buisit na statement na yun, mga kabida. Ano po? Diba? Para bang hindi po siya Pangulo po ng Pilipinas eh. Hindi po nag-isip ng mga paraan. Okay? Yung mga pagbaha po sa atin, mga kabida, hindi na lang po natin solusyonan ito kasi yun na po yun. Kalakaran na po yun. Pag may bagyong pumapasok po ng Pilipinas, natural, ang epekto po dyan is mga pagbaha, di ba? So since yung mga pagbaha po dito ay epekto po ng bagyo, at since hindi po natin mapipigilan ang bagyo, so hahayaan na lang po natin to. Okay. Yun yung sinabi po ng Pangulo ano? Mga kabida It's a new normal. Wala na po tayo dang magagawa dito, mga kabida. So yung billions of pesos na ginastos po natin, mga kabida, para ho sa flood control, ano? Okay? Hahayaan na lang po natin yun. Kung meron pong flood control po, mga kabida. Kasi hanggang ngayon hinahanap pa rin yung flood control projects na yan, ano? Sinabi po ng Pangulo yung kanyang SONA po, mga kabida, na meron pong mahigit 5,000 flood control projects po ang Pilipinas. O, nasaan po yun? Okay? Yung pera pong ginastos po doon, ano, parang bula na nawala, biglang nawala, ano, mga kabida. Kasi wala naman po tayong mahanap po, mga kabida, na flood control projects, ano. Kung meron po, bakit po may mga pagbaha ngayon, ano? Tingnan lang natin yung Metro Manila, ano? Grabe. Parang dagat na po, mga kabida, ano po, no? Ano bang nangyari doon po sa mga flood control projects po natin? So, hindi ko talaga maisip, lubos na maisip, mga kabida, yung sinabi po ng Pangulo. Kumbaga, nasabi ko sa sarili ko, nagawa po yan ng Pangulo, ano? Na magsalita ng ganyan, mga kabida, no? Kung totoong Pangulo ka ng Pilipinas at may malasakit ka para sa mga Pilipino, hindi ka dapat ganun mag-isip. Yung mindset mo hindi dapat ganun, ano? Always full of hope dapat. Okay? Na meron pa rin tayong magagawa dito. Huwag nating hayaan na ganito na lang po. Okay? Kasi meron pa tayong magagawa. Yun dapat. Di ba? Hindi ho negative. Kasi pag ganyan yung pag-iisip po, mga kabida, no? Yung mindset po, wala walang kwentang leader yan, ano, mga kabida. Kaya anong narinig ko po yun, yung sinabi po ng Pangulo, parang sinabi ko, bakit hinalal po natin ito bilang Pangulo po ng Pilipinas, ano? Kung ganun yung kanyang mindset. Hindi ko talaga pwedeng tanggapin yung sinabi po niya, ano, mga kabida, sa totoo lang, na wala na po tayong magagawa. Meron po tayong magagawa, ano? Everything in this world, possible po yun. Walang imposible po, mga kabida, kung gagawin po natin. Kung maghanap lang talaga tayo ng solusyon, ano? Okay?
makakahanap po tayo ng solusyon po sa mga problema po natin sa Pilipinas. Just like ito hong mga pagbaha po mga kabida. Unless kung yung pera na dapat inilaan po para dito ho sa pag-address po sa mga pagbaha po mga kabida, kinurakot po ng mga politiko, wala na po tayong magagawa po dyan. Okay. So, yun po. Very frustrating talaga. Ito hong sinabi po ng Pangulo po mga kabida. Ano po. Ewan ko po mga kabida, no, kung ano po yung nararamdaman ng bawat Pilipino dito ho sa sinabi po ng Pangulo. Ano. Okay. Basta, nung binasa ko po yung mga reactions mga kabida, sa statement po ng Pangulo, dami hong nagalit po, daming nabwisit ho dito, Kasi hindi po nila lubos akalain po na sasabihin po yan ng Pangulo, Kulang na lang po talaga na sasabihin po ng Pangulo mga kabida na sumuko na po siya, Dito ho sa problema po natin. So yun po. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion, pananaw, at tingin dito sa sinabi po ng Pangulo, mga kabida? Tatanggapin ba ninyo ito? Bilang mga Pilipino? Bilang mga taxpayers po mga kabida? Sa gobyernong ito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.